Ngayong pandemya, ang mga misa puro online na. Pero itong paring ito sa Nueva Ecija, idinaan sa kakaibang paraan ang kanyang pangangaral at paninermon. Father, don't preach, i-TikTok mo. Ganito kainggrande kung salubungin ng mga Katolikong Pilipino ang Pasko ng pagkabuhay noon. Pero dahil sa pandemya, ang ganitong mga pagtitipon, misa at sermon, The Lord be with you. ginawan na muna ng online version sa YouTube o Facebook Live. Tinatanong ito sa Panginoon, Panginoon, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Especially in this time of the pandemic. No matter how you feel depressed, never forget that God chooses to love us. Pero ang parochial vicar ng St. John the Evangelist Parish, bukod sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos online, Po natin mas maganda kapag sama-sama tayong nag-iisip ng bagong paraan upang lalo nating ipalaganap ang kaharian ng Diyos. aba, si Padre, TikTokerist na rin? Ayaw ko na sa mundo! Saan mo gusto? Sa mundo mo! G na G sa mga sikat na challenge. Nagda-dub smash, So nag-joke ako kay Crush. Kaso di man lang natawa. Seryoso na talaga siya sa akin. humuhugot, Yung ginaus ka na pero pinaglaban mo pa rin. Nox, Ghost Fighter. at sumasayaw pa. Siya ang tinaguriang Father TikTokerist ng Gimba sa Nueva Ecija. Si Father Ferdy Kayanan Dukot. Amen. Ingat po mga yung maghapon. Hindi ko talaga lubos maisip na magbabiral. Focus ko lang po from the time na nag-TikTok ako. Gamitin ko talaga siya sa evangelization ko talaga. Ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat ng mga taong gustong maglingkod sa Kanya at sa mga taong tinatawag pa niyang maglingkod. Katulad ng karamihan, si Father Ferdy nag-umpisa lang din daw mag-TikTok nung nagka-lockdown. Tinuruan lang po ako ng mga kasama ko sa office. Sina na rin po yung nag-install sa cellphone. Hindi po talaga ako masyadong techie. Kaliba ako mga sayaw po, yung mga dubbing po. Pinakamatagal na po yung 3 take. Pag mga lunch break, snack time, ganoon lang po siya. Hindi ko naman po inubos yung oras sa TikTok. Singit lang talaga siya sa schedule. Hanggang si Father, pangmalakasan na kung mag-TikTok. TikTok po ko nung una nung sayaw-sayaw lang. Nag-enjoy naman po kasi talaga. Kung puro seryoso tayo, lalong bibigat ang sitwasyon natin. At least po nagiging light ang paglalakbay natin sa pandemya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pag-inilay po ngayong araw ng linggo. Pero ang pagti-TikTok, hindi lang katuwaan para kay Father Ferdy. Paraan daw talaga niya ito para mapalaganap ang salita ng Diyos. Lahat ginagawa ng Diyos upang ni isa sa atin ay walang mapahamak, ni isa sa atin ay walang maparusahan sa impyerno. Napansin ko po kasi sa TikTok, majority almost puro kabataan po eh. Noong una po mahirap siyang i-capsulize kasi 1 minute lang eh. Kasi yung mga kabataan ngayon, hearing span nila medyo maiksi. Ganun naman yung TikTok, 1 minute reflection, buwan na kaagad yung message. Ang punto po ng ating ebanghelyo ay tungkol sa ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat. Bata pa lang daw si Father Ferdy. Gusto na niya talagang magpare. Hindi na ito katakataka, lalo pat lumaki siya sa Betis District, sa Guagua, Pampanga, ang tinaguriang Pueblo Levitico o bayan ng mga pare. Noong unang panahon daw, ang bokasyon ng mga kalalakihan dito sa Betis ay dalawa lang. Either ang mga anak pipiliin kung magpapari sila or magkakarpintero. In our diocese alone, there would be more than 10 to 20 priests from this place. The belief is nga when you throw a stone at a neighbor's
house, it will definitely hit the house of a priest or a relative of a priest. Ganun karami talaga. May kamag-anak akong isa, kapatid ng nanay ko. Dalawa na, si Father Felipe Pangilinan, tsaka si Father Perdi. Si Father David, yung lola ko, tsaka yung lola nila magpinsan po. Ang mismong bahay nga kung saan lumaki si Father Ferdy, napapaligiran din ng mga pare. Mula bata pa kasi sumasama na siya kay na mama sa simbahan. Saka mahilig siyang kumanta ng mga pang simbahan. Pinaaral nila kami sa mga Catholic school. Siguro po naging malaking factor din yung lugar namin kasi yun nga yung mga kabataan. Nahuhulma din sila sa simbahan. Hanggang noong October 2019, si Ferdy naging si Father Ferdy na. Magandang umaga po sa ating lahat. Nasa ika-24th Sunday in Ordinary Time na po tayo. Marami man ang nagpapa-heart sign sa videos ni Father Ferdy, meron pa rin ibang napapa-sign of the cross. It is not a good image for a priest to do this. Siguro disappointed ang Panginoon ngayon. Is it okay to wear your vestment while doing TikTok? Hindi nga po siguro sila sanay na nakakita ng paring nagsasayaw sa TikTok. Dapat daw po hindi nagsasayaw ang pare. Sa loob-loob ko naman po, sayang naman yung binigay na talent ni Lord kung hindi gagamitin, di ba po? Actually po, lahat ng TikTok ko na sayaw, lagi kong caption, huwag siseryosohin. Para po hindi ma-mislead yung tao. At ang ibang nakakapanood ng kanyang TikTok videos, humihingi rin daw sa kanya ng payo at kaliwanagan. Sana lagi rin tayong nakahandang tumulong sa mga taong gustong lumapit sa atin at tumingi ng tulong. Amen? Si Father Ferdy po, may define ko po siya as millennial Catholic priest po. Kasi po, isa rin po siyang role model ng mga kabataan po dito sa bayan po ng Gimba. Humihingi po ako sa kanya ng payo kapag po may problema man po sa pag-aaral man po o sa personal po na problema. Doon ako na-overwhelm na maraming mga bata ngayon na nagme-message sa akin na tulungan ko daw sila para sa discernment kasi gusto na daw nilang pumasok sa seminaryo. May mga kabataang gusto na rin magpare. Huwag po nating kalilimutan sa mundo ng pag-ibig, ang tao ay nagbabago. Ang tao kasi ngayon, pag nagustuhan the way you preach and you connect, especially with the young, ay nako, talagang pupuntahan ka. We have to be present in the internet, in the digital platform, because that's where people are. So ganun din ang ginagawa naming mga pari ngayon. Si Pope Francis nga nagsasayaw ng tango O ano ba naman masama doon? If you know who you are, you're a priest, you should be respectable and you respect others. May nadagdag po sa mga nagsisimba, galing sa ibang lugar na hindi taga-Gimba, dinala po namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng TikTok. Nung napapanood na po nila yung TikTok, yung mga gospel reflection po, sila naman po yung nagpupunta sa sambahan every Sunday. Amen? Amen. Thanks be to God at mas marami ng paraan ngayon para ma-like, share at follow ang kanyang mga aral. Sana maging daan din ito upang ang ating pananampalataya lalo pang lumakas at muling mabuhay. Sana lagi tayong magdasal upang humanto na ang paglaganap ng COVID-19. God bless po sa ating lahat. Ingat po, ingat po. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.